Alam naman natin, mahalaga sa atin ang mga alagang aso at pusa. Kaya naman, dapat nating malaman ang mga pagkain na lubang makakaapekto sa kanilang kalusugan. Narito ang 12 pagkain na dapat nating iwasan para maging malusog at maiwasan ang hindi magandang mangyayari sa ating mga alaga. Sinasabing masarap ang chocolate lalo na sa ating mga tao. Ngunit ang hindi natin alam na ang chocolate ay naglalaman ng theobromine na may malakas na formula mula sa halamang kakao, na kung saan maaaring makalason sa ating mga alagang aso at pusa, na kapag nakakain ang mga ito ay makakaranas na magkalason na magiging dahilan ng kanilang pagsusuka, pagkabalisa at malalang seizure. Ang dark chocolate at cacao powder ay naglalaman na mataas na uri ng theobromine na mas malakas kaysa sa milk chocolate or white chocolate. Anumang uri ng sibuyas at bawang, maging ang mga ito'y pinatuyo o niluto, ay isa sa pinakamasamang halo sa pagkain ng ating mga alaga. Maging ang mga ito'y pinulbos, sariwa, niluto o pinatuyong pamamaraan ay makakasira sa red blood cell at magiging sanhi ng pagkakaroon ng anemia ng ating mga alaga. Ang kadalasang sintomas ay hindi kaagad lumalabas at bumibilang pa ito ng ilang araw pagkatapos na makakain ng mga ito. Ang inyong mga alaga at aso at pusa ay makakaranas ng muscle at nerve system effect mula sa pagkain ng academia nuts. Ang mga nuts ay lubang masama sa mga aso na kahit kaunting bahagi nito ay makakaapekto na magiging sanhi ng paghihina, pagsusuka, panginginig at hyperthemia o pagtaas ng dugo. Samantalang ang iba pang mga nuts ay hindi kagad diretso makakaapekto, ngunit ang mataas na fat content ng mga ito ang magiging dahilan upang magkaroon ng pagkakasakit o pamamaga ng tiyan. Kaya naman, mas mabuting huwag na nating bigyan ang mga alaga natin ng mga ito. Ang abukado ay isa sa iniiwasang ipakain sa ating mga alaga. Sinasabing masustansya at masarap ang laman ng abukado sa tao. Ngunit ang sangkap nito ay lubang masama sa mga hayop, pati ang buto nito. Ang buto ay may sangkap na nakakalason sa hayop. Ang mga aso ay sinasabing may malaking panlaban dito, ngunit nakakaranas pa rin ng mga pananakit ng tiyan o pagsusuka kung makakakain ng marami ng laman ng abukado. Sinasabing mahalaga at masarap ang ubas at pasas dahil sa marami nating pinagagamitan nito. Ngunit ang hindi nating alam na lubhang makakasama ang ubas at pasas dahil luba itong nakakasira ng atay at bato sa mga hayop, lalo na sa mga aso at pusa. Mag-ingat sa lahat ng produkto ng kape at tsaa, pati na mga beans at grounds. Iwasan din natin bigyan ng ating mga alagad na mga may halo ng kakao, tsokolate, kape o asukal. Maging ang mga pain medicines na may halong kape. Ang mga pantaong gamot ay hindi safe sa mga aso. Lagi natin itabi ito sa mga likas, matataas o mga tagong lugar na hindi rin maaabot ng mga bata. Huwag nating subukang ding painumin ng mga over-the-counter na mga bibiling gamot na hindi napapasuri o binibigay ng mga pet. Ang mga pain medication and core remedies ay may mga sangkap na mga acetaminophen o ibuprofen na kung saan makakasama sa ating mga alaga. Hindi magandang idea ang pagpapakain ng buto o pinagbutuhan sa mga aso at pusa, kahit alam natin na gustong-gusto ng mga ito, dahil sinasabing maaari itong matyok o mabulunan. Ang buto ay maaaring maputol o makabara sa kanilang mga lalamunan na magiging sanhi ng pagdurugo ng mga lalamunan at bituka. Maaari rin magkaroon ng sakit sa lapay sa pagpapakain ng mga hilaw o luto ng pagkain, maging ang paglalagay ng buto na lalo na kung may betsin o MSG. Ang hilaw na itlog ay sinasabing pati na raw na pagpapakain sa ating mga alagang hayop. Ngunit ang samahan ng mga veterinaryo ay hindi sumasang-ayon dito dahil sa maaari makuhang salmonella
at E. coli ay mga halimbawa ng microorganism na maaaring pagmulan ng pagkalasod ng mga hayop. Kapareho ng bakteryang nakukuha sa hilaw na itlog ay maaari ring makuha sa mga hilaw na karne at isda. Ang salmon, trusa, danggit, sturgeon fish, sardine ay isa sa mga may taglay ng parasite na pagkakalason ng pusa. Ang pagsusuka, lagnat at pamamaga ng kulani ay mga unang sintomas. Maaaring magamot kung maagap na madadalas sakit. Mas mabuting lutuing mabuti upang mamatay ang mga parasite dito. Iwasan din natin bigyan ang mga asot ng mga maalat na pagkain kagaya ng chips o pretzel. Kapag ang mga aso ay nakakain ng sobrang maalat, maaari ding ma-dehydrated ang mga ito na magre-resulta sa pagkakaroon ng sodium ion na lalason sa mga ito. Ang pagsusuka, pagdudumi, panghihina at pagkakaroon ng mataas na temperatura at seizure ay mga senyales ng salt poisoning at maaring ikamatay ng mga ito. Kagaya ng tao, ang mga aso ay nakakaranas ng mga negatibong epekto mula sa sobrang pagkonsumo ng asukal na nagiging resulta ng pagtaas ng timbang at mga dental issues at magiging sanhi din ito ng diabetes sa mga hayop.